At para naman ibahagi sa atin ang ilang pang pagbabago at update sa Bureau of Corrections, makakasama natin si kasamang Aljo Bendijo at si Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. live mula sa Muntinlupa City. Magandang umaga sa inyo, Aljo at General Catapang. Maraming salamat, Audrey at mga kababayan. At kasama natin ngayon si Bureau of Corrections Chief General Gregorio Catapang Jr. Live na live po dito po sa lungsod ng Muntinlupa upang pag-usapan natin ang mga recent kasalukuyang mga reforma at pagbabago, mga programa ng Bucor, Bureau of Corrections. Magandang umaga po, General Catapang. Sir, magandang umaga rin po. Salamat sa pagkakataon. At maraming salamat din at napaunlakan niyo po ang aming request sa inyo. Una sa lahat po, matagal ng issue dito po sa Bucor, General Catapang, yung pagiging overcrowded po ng ating mga facilities. Ano pong tugunin niyo dito, sir? Una sa lahat po, nagsisimula na tayo maglipat ng mga PDL. Last 2 months ago, naglipat ako ng 500 na male PDL sa Palawan, together with 50 na CIW o Correctional Institute for Women, mga babae, nilipat ko na rin po sa Palawan. Dahil ang balak po natin, by 2028, isasara na po natin itong New Bilibid Prison dito sa Muntinlupa. Dahil hindi na po practical na may kulungan dito. Unang-una, mga first class subdivision na po nakapaikot dito sa amin. Ayala Alabang, Portipino, Ebia. Of course, nandiyan pa yung mga Alabang Pilinbes, Alabang Madrigal. Hindi niya siya conducive talaga na gagawing kulungan. Kinakabahan po yung mga tao nakapaikot sa amin dahil baka mamaya pag makatakas, mapunta sa lugar nila, mapadpad, maging delikado sa buhay nila. Opo. So saan natin ililipat ngayon ang volume, lalo na pag maximum security? Ang volume ating po, mga PDFs. Sir, sa volume, siguro 80% ng mga PDL may lilipat natin sa Palawan. Opo. Yun nga po, naglipat na tayo ng 500 nung isang araw. And then yung sinasabi nyo naman Supermax, dinidevelop na po natin yung Mindoro. Kasi po, yun po talaga may bundok po doon at malayo po sa publiko. At ito po yung mga drug lords na nagdadala ng problema dito sa lipunan natin. So, by 2028, masasabi ba natin drug-free na ang ating Bucor? Wala na pong mga illegal na kubol na makikita natin, sir? Opo. By 2028 po kasi ang malaking bagay dyan is yung malipat sila. Opo. Kasi dito po, siksikan sila. Ang hirap pong bantayan ng mga PDL dahil ang ratio po dito is 1:27. Kada isang gwardiya, 27 na PDL ang binabantayan. Samantalang ang talagang dapat na ratio is 1:7. Para sa ganon, lahat ng PDL, lalo na kung nasa maximum, nababantayan po. Okay. So, before 2028, ano po ang ginagawa natin para unti-unti na magiging drug-free ang Bucor? Wala na pong mga kontrabando, wala na pong mga illegal na kubol? General Catapang. Ito po, pinaka-latest po, 2,812 na mga kubol ang pinagtatanggal natin yung dingding. Ngayon, kitang-kita po sila kung nagsusugal, illegal activities, o nagda-drugs. Kaya malaki pong tulong itong utos ni Secretary Remulla sa akin na tanggalin lahat ang mga dingding ng kubol. Although nandiyan pa yung tulugan nila, kitang-kita po sila. Wala na pintuan. Wala na mga dingding. Wala na division. Wala na pong division. Kitang-kita po sila. At yun nga po, next year, meron tayong budget na 100 million para lang maglagay ng CCTV sa bawat kubol o silid. Silid yun mga... Ito illegal illegal na kubol ito, sir? Opo. Kasi nga... Wala na yung illegal? Wala na po. Ang nalinis na. Nangyari po kasi, pinasok sila sa building. Sa building. Vacant space. Walang Nagpagawa ng building pero walang mga rehas. Okay.
So, ang ginawa nila, kanya-kanya silang cubicle na may mga pader. Oh. Tapos, hindi na namin nakikita. Ang ginawa namin, tinanggal namin yung mga dingding. So, kitang-kita sila ngayon. Madali silang bilangin. Katulad niya nangyari kay Kataroha, tumakas, hindi natin nalaman, late na natin nalaman, nakatakas na pala. Oh, kasi ang question dyan, bakit nakakapasok itong mga materyales na ito para dito sa mga illegal na kubol? Opo. Nagkukulang ba tayo sa CCTV, sir, as of the moment? Dapat ba nating dagdagan? Dadagdagan po immediately? natin. Opo. Ngayon, merong ongoing project po dyan na CCTV, nilalagyan na po. Pero kulang po yung budget. So hopefully next year, may allocated na po na 100 million. Yan po, mailalagyan na po ng mga CCTV. Opo. At ito din, naging issue din ang illegal na droga, no? Opo. Dahil dito sa mga kalapati, ika nga, na inaalagaan sa loob. Opo. Doon po nila talagang pinadadala. Nagiging courier na ang kalapati. Opo. At iba pa. Ano po ang tugon ng Bucor dito, sir? Yung dati nga po, problema, yung pinapasok dyan, mga kalapating mababang lipad. So, ngayon, ang pinasok naman ngayon, mga kalapating mataas ang lipad o skyline pigeon sa kanta. Kasi ito mga may bibisita, may dalang itlog, hindi mo naman alam, kala mo, press egg lang. Tapos, i-incubate nila. No? Arawan nila, ano nila ng lamp, mapipisato. Ngayon pala, kalapati. After so many months, yung kalapati, na ginawa nila ng kulungan, natuto ng lilipad-lipad, tapos dadapo doon sa hapon. So, nung nalaman po namin yan, kinumpiska po namin yung mga kalapati, and then sinira po namin yung parang kubol na rin ng mga kalapati. Yung parang kulungan nila. Kulungan nila. Sinira na namin. So, hindi na pwedeng bumalik. Hindi na alam ng kalapati kung siya babalik. How about yung mga kontrabando? Para hindi na po makakapasok Yung kontrabando po, malaki po talagang naitulong ng pagtanggal ng mga dingding. Okay. Kasi ang kontrabando po, tini-inspect yan 3 beses eh. Tapos meron kaming, itinayo na namin yung IPX. No? So lahat ng gusto magpa-deliver ng pagkain, may isa lang kaming kausap na magsusupply. And then itong kausap namin na supplier, no, mapapa-accredit sa amin. And then mangangako siya na pagka nagpasok siya ng kontrabando, pwedeng tanggalin yung kontrata kaagad, mapapalitan siya. Ang umiikot po ditong pera, kung sa 2,000 kada isang PDL sa isang linggo, 30,000 na po kami dito. So kung more or less, kung lahat yan may pera, 60 million na umiikot. Kaya ngayon, ang next na naman na gagawin natin, sir, gagawa tayo ng cashless. Halimbawa, may papadala ang pera sa'yo. Dadalin mo yan dun sa IPX, tawag namin na Trust Fund Office. Hindi, bawa kamag-anak, magpapadala. Pupunta po siya doon. Sir, ipakibigay ito sa kamag-anak ko, si PDL so-and-so. Ngayon, bibigyan naman namin ng resibo. Si PDL so-and-so, bibigyan naman namin cash coupon. Ngayon, siya, pwede makipag-deal lang sa mga IPX at sari-sari store. Kung halimbawa, si PDL Juan, nakipag-transact kay PDL Santos, no, makikita doon, bakit ikaw, meron kang cash coupon na hindi nakapangalan mo. And then lahat ng gusto mag-transact ng business, idadaan doon sa, meron silang sari-sari store eh. So yung IPX, yung pangkat, i-order lahat yung kailangan nila, and then yung IPX bibilin, ibibigay sa pangkat. Itong pangkat naman, may sari-sariling sari-sari store, doon lang bibili ang PDL. Okay. Ngayon po, ilan pong PDLs meron tayo dito? Decongested talaga, at ilan na po ang nai-release ng mga PDLs? Sa ngayon po, 30,000 tayo dito eh. Opo. PDL, pero sabi nga ni Secretary Boying, June, huwag ka muna magpasok. May moratorium tayo for the next 3 years na bawal na magpasok ng PDL dito sa New Bilibid Prison. Kailangan dalhin mo lahat sa iba-ibang sa kolonya. Davao, sa Palawan, Mindoro, Zamboanga, at saka sa Leyte. Opo. Okay. So po yun pong ginagawa natin. So,
Sa sablayan, yung mga drug lords, na ilipat ko, 500 po sila. Mahigpit na itong mga bagong facilities natin outside Metro Manila, hindi katulad dito. Opo, mahigpit po. Kaya po, isang katerbang request sa akin ngayon ng mga kliyente ng mga PDL na kung pwede raw, ibalik na lang sila dito. Eh sabi ko, hindi ko magagawa yan kasi may utos naman sa akin ang nakakataas na bawal na kayong ibalik dito at doon muna kayo mag-stay sa mga kolonya outside Metro Manila. So bahala na lang ang makapag-harap pa paano sila pupuntahan doon at dadalawin. Hindi naman, wala naman po problema kasi may idalaw. Okay, may idan. So, okay. pwede silang mag-communicate at kung may padala rin naman sila, pwede rin naman mapadala doon ng GCash o whatever means. Kasi lahat po ng kolonya, meron na rin exchange o trust fund office na kung sino magpapadala, doon po ipapadala ang pera and then magiging kupon, cashless. In that way talagang maiwasan natin itong mga illegal na mga ginagawa po dito sa Bucor. How about sa kanilang pagkain po? Yung pagkain naman po, yun nga po, kaya kailang importante ngayon, mailipat sila eh. Kasi sabi nila, gusto naming itaas yung ni-request namin, no? Kasi talagang, minsan naimbitahan ako sa isang studio. Eh, medyo gutom na ako. Sabi ko, doon nga ako sa employees canteen. Kumain ako. Ang presyo ng isang scoop ng kanin, tapos ilang pirasong adobong manok, 75 pesos. Nung kumakain ako, sabi ko, yung palang PDL ko, pag dito na ngasera, may utang pang 5 pesos at isang beses lang kakain. So, ang gagawin natin talaga, sabi nga namin, itaas nyo ang sweldo, ang subsistence, 100. Ang sabi naman ng DBM, pag itinaas namin yung subsistence ng PDL ng Bucor, itataas din namin ang subsistence ng PDL ng BGMP. 100,000 na ata sila. DBM, di po namin kakayanin kasi bilyon ang pinag-uusapan. Sige, kung ayaw nyong dagdagan yung pagkain ng mga PDL, bigyan nyo na lang kami pampagawa. Pampagawa ng lilipatan. Kasi pag nailipat ko mas mura doon. Sa Iwahig ngayon, mas maalwan sila dahil yung backyard nila. 28,000 po, 28,000 hectares ang Iwahig. Kung bibigyan ko ng kahit tagkakalahating hektarya ang bawat PDL, that will be 56,000. So lahat ng PDL, pwede kong ilipat, maliwalas pa ang kanilang buhay. Makakapagtanim sila, ma-augment yung kanilang kakulangan ng pagkain. Magkano bang budget talaga per PDL dito po sa Bucor? Sa Bucor po, at sa lahat ng 70 pesos per 70 day. pesos, kulang talaga. Kulang sa po isang talaga. araw yan. Sa isang araw po, kaya parang 23 pesos, 0.33 centavos kada isang PDL. Hopefully, yan po ay may sa katuparan. Chief, ito po recently lang, plano niyo magkaroon po ng kadiwa dito po sa loob ng Bucor. Ito itatawagin pambansang bentahan sa Bilibid, Muntinlupa. Ano po ang layunin nito, General Katapang? Kanina po, nag-launch na kami. Ang layunin nito, yung mga tiga Bucor, no? PDL man o mga ordinaryong empleyado ng Bucor, pwedeng bumili ng murang pagkain o prutas o gulay, lahat. No? And then, tuwan-tuwa sila kasi makakabili na sila ngayon ng fresh na pagkain at hindi, may solusyon tayo dyan. Maggagawa na naman tayong isa this month or early next month. Maglo-launch po tayo together with the Department of Agriculture kasi may joint venture agreement po yung Department of Agriculture at Department of Justice for food security. So ang gagawin ko po, sabi ko, dinala ko sila doon sa lupa natin na bakante, about 200 hectares. Sabi ko, dito natin ilo-launch yung pambansang bentahan o pambansang baksakan ng bigas para sa mamamayan. So PBBM pa rin, pambansang baksakan ng bigas para sa mamamayan. Kasi po ang mangyayari, wala na pong middleman. Ang mga rice producer ng Bulacan, Nueva Ecija, pwede po nilang dalhin dito yung produkto nila. Kasi sabi
kausap ko kanina yung DA, sabi na, sir, problema kasi marami naman silang bigas. Ang problema, paano nila ibabiyahe yan kung wala namang bibili? Tama. Mas masisira lang. Sabi ko, dito, magawa tayo ng another Kadiwa pop-up store. Pero malakihan na ito. It will cater sa buong Muntinlupa and then south of Metro Manila. Opo. Ano pa yung mga programa ninyo na nasa pipeline na po ngayon, General Katapang, na may patutupad natin bago matapos po ang termino ng Pangulong Marcos Jr.? Go ahead po. Opo, of course, yun nga, sabi ko nga, nangangako ko na ayusin ko na yung sistema dito. Kasi nga, sa totoo lang, 50 years po ito na pabayaan. Kasi ang pinakahuling kulungan na itinayo, 1973. Opo. At maniwala kayo sa hindi, ang tatay po ng presidente ngayon natin, Opo. si Ferdinand Marcos Sr., Opo. ang huling nagpagawa ng kulungan. After that, wala na pong pinagawa. So, from 12,000 lang ang kasya, ngayon, 52,000 na po kami. 52,000. So, imagine na almost 5 times na po kami. Ang dami namin na paano mo isasaksak yan, no? And then, of course, para po kaming bagong silang na bata. Kasi nung 2013, nagsabatas na ang Bucor magiging uniform personnel bureau. So, lahat po ng civilian, pinag-uniforme. Magugulat ka nga po, isang civilian, hindi dumaan ng rango ng tenyente, kapitan, major, diretso po, colonel, ang kinuha niyang posisyon. May mga iba po dyan, diretso, kinuha posisyon, general. So, na-appoint po sila, pero after 5 years, kailangan yung mandatory requirements na civil service, college graduate, may masteral, civil service eligible, no? Hindi po nila na-fulfill. Kaya 1,400 plus nakawani dito, invalidated. And then may 300 pa po na to be attrited. Kasi po, hindi nakapag-graduate nga ng college, hindi naman nakapag-civil service. Yan po yung hinaharap kong problema. So, malaki pong problema to. Kaya sinasabi ko, ngayon pa lang po nagsisimula ang Bucor, yung bagong Bucor. Kaya malaking hamon po ito. Yung 50 years na napabayaan, ite-turn around ko to within 5 years. Yan naman po ang aking pangako sa mahal na Pangulo, sa taong bayan, at kay Secretary Remulla. Opo. Maliban dyan, magiging drug-free na po ang Bucor? Pipilitin natin. Pipilitin natin. Opo. basta Wala nang po, nagluluto, ika nga ng shabu dyan sa loob. Wala na, sir, di ba? Wala na po. Wala na. Ang problema nga po, yung kapitbahay ko, yung Ayala Alabang, sila po ang naggumawa ng factory dyan. Pinapacheck ko nga po, baka yung mga ginawa dyan, naililipat sa amin. So, talaga pong puspusan po ito. Kasi ang kailangan po talaga, maging relevant ang PDL. No? Ang PDL, gumagastos ka 120,000 per PDL per year. 120,000. Opo, pero wala pong ginagawa ang PDL. Nasa preso lang sila. Pero ang nakalimutan po dito, ang pangalan po ng ating mga kulungan, Davao o Iwahig, prison and penal farm. So, kailangan may farm. Para sa ganun, yung mga nakukulong, magiging productive. Para makakapagtanim sila, makakatulong sa bayan. Lalong-lalo na ngayon, food security ang problema ng bayan. So, ang PDL magiging relevant. Kasi dadating ang araw, pag nakita nila yung mga pagkain na nakalatag sa table nila, ay, tanim ng PDL yan. No? Naging productive. Kung masiswertihan nga po natin sa Palawan, matatamnan ko lahat yung 28,000 hectares. Baka kaya ko pong ibaba talaga yung presyo ng bigas. Tama. Pwede. I-train lang sila. Opo. Ano pong gagawin dito sa Muntinlupa, Bucor, by 2028 kung sakaling tatanggalin na po ito? Ito, ang gusto po ni Secretary Remulla, gagawing government center. Okay. A government center south of Metro Manila. Para sa ganon, yung lahat ng gusto makipag-transact, Isa na lang. isa na lang. Kung bawa, gusto mo makipag-transact sa Office of the President, hindi ka na pwedeng kailangan pumunta doon sa Malacanang o sa Department of... Kung anong ahensya, maglalagay po tayo ng one-stop shop ng mga offices para sa gobyerno.
No po, at saka po, yun nga po, gusto po namin maging food terminal. Yung sa next month nga po, magiging maghilolont namin yung pambansang baksakan ng bigas para sa mamamayan. So dito naman, lahat ng produkto na galing sa North of Metro Manila na gusto nilang i-share dito sa South of Metro Manila, maganda naman po karsada dito, may connected na po yung NLEX saka Skyway, and then dito na SLEX. Accessible po tayo at napakalapad naman po ng lupa dito. So, magiging lalong relevant po ang Bucor kasi magtatayo po tayo ng food terminal and then food transportation terminal. Para lahat po ng hindi na madecongest po ang Metro Manila. Opo. Mensahe na lang po sa pangkalahatan, General Katapang, sa ating pong mga nanonood at nakikinig ngayon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po dito sa pagkakataon na binigay niyong PTV4. No? Isang malakas na ahensya para sa impormasyon ng ginagawa ng ating Pangulo at ng ating gobyerno, paano matulungan ang ating mga mamamayan. Kami naman po dito sa Bucor, handa po kaming tumulong. Kahit ang gusto po namin, maging relevant yung mga PDL at maging sustainable sila. Kasi kung makakapagtrabaho din sila at makakalikom tayo ng konting income para sa Bucor, balang araw, ang Bucor hindi na po hihingi ng pera sa gobyerno. Baka pwede pa mag-share kami ng mga kinikita ng Bucor sa dadating na panahon. Alright, maraming salamat sa inyong oras. General Gregorio Katapang, siya po ang hepe ng Bureau of Corrections. Thank you so much. Nabatala, balik muna tayo sa studio. Audrey? Ayan, maraming salamat Aljo at Bucor Director General Gregorio Katapang Jr.